Hello, magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. Before we start with our talk, uh, ngayong gabi na ito, gusto ko lang ilambing ng konti na paki-like naman, paki-press yung like, then share this video, then subscribe para doon sa mga bagong viewers natin dito sa Justin Talk News PH. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. Okay? So, patuloy tayo dito sa topic natin ngayon, itong issue na to, kasi nagkaroon ng ambush interview ito si Ramon ang may-ari or CEO, presidente ba yan, o CEO ng San Miguel Corporation at saka Petron. At kasama niya dyan sa ambush interview na yan si Vince Dizon, ang sekretary ng DPWH. Meron kasi mga pahayag si Ramon with regards to the supply ng diesel at gasolina, ang kondisyon ng supply, kung gaano katagal pa yung supply ng Petron. So yun ang mga tinanong sa kanya. Isa sa mga napaka controversial na tanong sa kanya yung tungkol sa sinabi ni Senator Marcolita doon sa sobrang paniningil nila ng presyo ng gasolina at diesel, na umabot nga yung diesel ng 70 pesos ang pinatong doon sa luma nilang produkto na nabili nila na noon pa bago ang gira dyan sa Israel at Iran. So ibig sabihin, dapat ibenta yan sa lumang presyo. Ngayon, ang nangyari, may patong na 70 pesos. Kaya yun ang hindi nga masagot ng Department of Energy. Hindi masagot ni Garen at saka yung mga yusik niya. Hindi masagot na bakit hindi nyo napigilan ang pagtaas ng halaga ng diesel at gasolina. Na alam naman ninyo na nabili yan sa mababang halaga at wala pa namang dumating na supply na nasa bagong presyo. Ang ini-insist nila na yung replacement prices dapat hindi implement ngayon dahil nasa crisis situation tayo. Ngayon, sabi ni Ramon hindi niya yan sinagot kung totoo ba nagpatong sila o hindi ng ganyang kataas na halaga doon sa presyo ng gasolina. Ang sagot niya, pabuksan daw niya ang libro niya para pabuksan ang libro, patingnan daw kung totoo ba yung papayag daw siya kung talagang totoo na meron silang ganyang kinikita na 3.6 billion buwan-buwan, araw-araw, hindi buwan-buwan, araw-araw. Yun ang competition ni Senator Marcolita or part doon sa 3.6 na yan. Dahil cumulative yun sa apat na supplier, oil industry player natin, yung amount na yun na 3.4. So meron silang share dyan kung gaano kataas ang kanilang nakuha, ang revenue, base doon sa nabibinta nilang ilang litro ng diesel at gasolina ang nabibinta nila. Nung nakaraang mga araw, nagsimula siya pagbinta, I think start of March, kung pinataw ba nila yung presyo na yan, napakataas na 110 din 130, na nung kapanahonan 60 lang yata ang kanilang binta doon sa diesel at biglang nagiging 110 din, ngayon naging 130. So napakataas ng patong nila doon as their gross income sa kanilang gross sales na doon para sa diesel at gasolina. Sabi niya, buksan daw yung libro nila. Kung gusto niyo, buksan niyo yung libro namin para makita ninyo. Alam naman natin kung gaano kagaling maniobra ang mamalaking kumpanya diyan sa bintahan, sa mga binta nila. Siyempre, hindi nila i-disclose yan kung ganyan. Hahanapan nila ng paraan yan.
na mapababa yung ano nila, sales nila. Hindi nila i-declare yung total sales. Ganyan lang kasimple. At ito nga, maraming ang duda dyan na yung pagtaas na yan, na bigla lang pinayagan ng DOE, na mayroong kamay ang Malacanang dyan. Mayroong kumita dyan. Dahil napakalaki ng kinikita sa buong industry. Yung tatlo o Caltex Chevron, Shell at saka itong Petron, almost 500 billion ang kinita dyan for the 25 days na nagbibinta sila. So ganyan katindi, ganyan ang kinita nila. Kaya ang duda, meron talagang pumayag kasi hindi pumasok ang DOE para kontrolin sila. Hindi sila pinigilan na hindi nyo dapat ibenta ng ganyan dahil in crisis situation na tayo, may emergency nga sa energy, o dapat hindi nyo ibenta, pero nabinta pa rin. Baka may nakatanggap din ng malita dyan, o di natin alam, di ba? Spekulasyon nyo lang yan lang ito, pero malaki ang posibilidad na payagan kayo na magtaas ng presyo, pero kailangan meron kami yan, o meron kaming malita. Di ba posible yan? O, kasi ang DOE hindi talaga nila masagot yan eh. Kahit anong sabihin ni Senator Marcolita, hindi nila masagot. Bakit nung time na dapat nila kontrolin yan, hindi nila na-control. Kaya nga umalis na lang si Senator Marcolita doon sa hearing na yon. Biniro pa nga ni Senator Ligarda na huwag ka munang may tampo ka, huwag ka munang umalis. Patuloy na tayong pagtanong, pero may dinadaluhan kasi Senator Marcolita na napaka-importanting meeting kaya umalis siya. Yun ang reason. Hindi sa dahilan na nagtampo siya. So ganyan ang sitwasyon doon sa sinabi ni Ramon Ang. Kaya para sa akin may tinatago din si Ramon Ang eh. Siyempre kita na yan eh. Ngayon sinabi niya na ang supply daw ng Petron meron pa hanggang June, first week of June. So ibig sabihin yan mga 60 days ang supply nila, pero wala pa silang natanggap ngayon na for i-refine, wala pa. Kasi wala pang nakalusot na crude oil galing sa Middle East, galing kasi nagkaroon nga ng problema dyan sa Strait of Hormuz na binablokade ng IRGC, Iranian Revolutionary Guard Corps, kaya hindi makalabas yung mga barko. Meron daw nakalabas, nagbibigay ng 2 million, at yan naman pinipigilan ng mga Amerikano ng US Armed Forces na gagawin. So pinigilan yung mga barko na magbigay. Usually mga Chinese super tanker ang nagbibigay ng 2 million bawat daan. Kasi hindi pa naalis yung mga Iranian dyan sa coastline ng Strait of Hormuz, sa side ng Iran. So yung sinabi ni Ramon Ang, malabo. Kung sabihin niya libro lang, na hindi niya masagot eh. Dapat yung tanong ni Marcolita, dapat yun ang sagutin. Kasi kukumpitin mo naman, talagang totoo na ganyan ang kinikita nila. Kahit sabihin niya, buksan yung libro, pero ilan ba ang nabinta niyo yung diesel at saka gasolina? Ito yung presyo niyo, ganyan kadali. Kahit na hindi pa titingnan yung libro mo, o libro ng Petron, alaman na natin. Basta alam lang natin kung ilan ang nabinta nila noong time na nagtaas sila ng presyo. Ganyan kasimple. Hindi na kailangan tingtingin pa yung libro. At alam naman ni Ramon Ang yan eh. So, meron niya siyang tinatago. Sabi niya, dapat hindi daw yung gagawin dahil nangangailangan yung taong bayan ng diesel at ito, tulong lang daw sa taong bayan. Ganun ba yun? Bakit hindi nyo maipakita? Magkanong talagang kinita nyo? Ba't nagtaas kayo ng
ng presyo kung para sa taong bayan ba talaga yun. Ang sabi niya, meron kasing replacement cost, no? Yung replacement na sinasabi nila na dapat ang sisingilin mo yung presyo na prevailing ngayon, no? At na-mention pa niya na kahit na mababa ang presyo, napalugwi kami, nabili namin ng maniwala ka dyan? Totoo ba yan? Na kahit na binili mo ng mura pero bumaba naman yung presyo ng diesel or gasolina, ibibenta nyo doon sa mababa. Maniwala ka kaya eh. Hindi mangyayari yan. Kaya ngayon, yung may isa pa siyang sinabi na yung mga bansa daw Asian countries like Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, meron pala silang subsidized na supply ng oil. Doon sa mga gasoline station, yung mga private na gasoline station, subsidized ng gobyerno yan. Tulad ng nakaraan na Oil Stabilization Fund, OSF, parang ganyan. At yan ang dahilan na hindi tumaas ang presyo dyan sa Malaysia, dyan sa Thailand, dyan sa Indonesia at Vietnam. Kasi meron silang binibigay na subsidy doon sa mga oil companies sa mabibinta nilang oil, ng gasolina at diesel at the time na mayroong crisis tulad sa nangyari ngayon sa Pilipinas. Pero hindi nga daw mangyayari sa Pilipinas, hindi, dahil may oil deregulation law na daw tayo. At sinabi niya na gusto daw ng mga countries na yan, Malaysia, Indonesia, Thailand, saka Vietnam, na mag-deregulate daw sila. Talaga? Papayag ang mga tao na makatulad sila sa atin? Papayag ba sila? Hindi yan papayag. Hindi ako maniwala na gusto nilang sitwasyon na makabili sila ng mahal na oil. Dito nga sa atin, kung talagang magaling pa yung presidente natin, mag-subsidize na sila. Hayaan yan mangyari yan sa magkaroon ng batas na yung executive order lang, si Bangag, na isubsidize na lang yan, kukunin niya sa pundo ng pamahalaan para magbinta ng mura yung mga oil companies. Isubsidize na lang yan kung ganyan. Yan ang gusto natin, na yung mga mamamayan na gumagamit ng diesel at gasolina para hindi maapektuhan ng mga presyuhan ng ating mga pagkain, mga agricultural products, hindi mahirapan yung transportation sector natin at yung mga nagtatrabaho sa transportation sector na tulad ng mga driver. Napaka-ideal na gagawin ng pamahalaan yan. Gumagastos daw ng 20 billion a year dyan sa subsidy. Hindi mo naman ilalabas yung subsidy kung hindi mataas ang presyuhan ng langis sa world market. Ngayon lang yun. Kaya naka-standby fund yan, yung subsidy na yan. Kaya ibang klase rin eh. Gusto daw ng ibang bansa na ganyan. Hindi ako naniniwala na gusto nila ang ganitong sitwasyon. Kasi once na ipipilit nila doon sa kanilang mamamayan, nagagalit ang mamamayan nila. At yan, malaking kaluwagan sa economic situation ng mga taxpayers, no? Na merong ganyan, merong subsidy na ilalabas lang in time of emergency, no? Kaya siyempre siya nakikinabang dito sa deregulation. Tulad niya, nagbinta siyang nagpatong siya ng napakataas na profit diyan sa diesel at gasolina. Gusto niya ang deregulation. Yan lang ang totoo. Kasi wala namang competition diyan sa pricing. Kung magtaas yung isa, magtaas naman lahat. Nag-usap-usap naman ang mga oil companies eh. Yung mga maliliit minsan nagbababa sila dahil ang operational cost nila sa pag-maintain nila sa kanilang mga kumpanya ng langis ay mababa din. Ang mga maintenance nila ay mababa. So parang taliwas doon sa interest itong mga pinagsasabi ni Lamonang. Siyempre, negosyante yan. Oligarch yan eh.
kung saan nandoon na kumita ang kumpanya niya, doon siya pupunta. Tulad ngayon, sinabi pa niya, pinagmamalaki niya yung tungkol sa Skyway na gagawing 8 lanes na yung 6 lanes. Laparan daw yung mga Skyway dahil daw nagta-traffic daw. Eh ngayon, siguradong walang traffic dyan. Siguradong walang traffic. Sino bang bumibiyahe ngayon? Pansinin nga ninyo yung mga highways ninyo. Ngayon, kung malapit ka sa highway nakatira, kahit yan sa mga inner na mga kalsada, yung mga biyahe-biyahe dyan ng mga sasakyan, kukunti na lang. Kahit na nga mga tricycle, nag-ano na sila, nagtipid sa gasolina, kaya bihirang-bihira silang gumalaw. Hindi lang sila magsakay. Kung walang pasahero, hindi sila nag-iikot. Ganyan ginagawa para makatipid sa gasolina. So, kung nawuri ka na nagka-traffic yan sa hindi kasi yan nagka-traffic sa Skyway. Hindi kasi yan ang immediate na solusyon sa problema ngayon. O yun pang pinagyayabang nila na kung matapos na yung project na pinuntahan nila, mabilis na yung biyahe. O, totoo din naman yan. Patapos na daw yung ginawa nilang kalsada, yung Skyway 4 yata, o papunta ng, saan ba papunta? Lucena pala. Yan, meron ding super highway, yung karugtong ng South Super Highway. O, diretso na ng Lucena. Mahal din naman ang toll gate yan eh. O kahit magbukas ka pa ng Skyway dyan, yung mga tao umiiwas din dyan sa Skyway. Kung pwedeng may ibang daanan, kung hindi ka nagmamadali, hindi ka nadadaan dyan. Doon ka na sa mga municipal road na dadaan para makatipid ka, walang toll gate. Napakamahal ng toll gate dyan. At ngayon, siguradong maluwag yan. O kahit na mahal na araw ngayon, siguradong kukunti lang lumalabas ngayon papunta ng probinsya dahil nga sa problema sa diesel at gasolina sa presyohan. Kaya pinagyayabang pa niya yan eh. Hindi yan ang kailangan natin sa panahon na ito. At si Dizon, alam mo naman, nagyayabang naman sa mga proyektong yan na hindi yan ang immediate concern ng bansang Pilipinas ngayon. Ang pagpababa diyan sa presyo ng diesel at gasolina. Kaya pumapapil pa sila na isa sa mga sinabi rin ni Ramon na yung gagawin daw nila yung Lucena to Matnog. Yan daw. Okay yan, maganda yan. Pero dapat sa mga panahon na to, huwag kayong sabagay, private company naman ng San Miguel, walang problema, sarili ng pirang gagamitin dyan. Build, operate, and transfer, BOT yan eh, build, operate, and transfer. Ngayon, hindi nga yan immediate na kailangan. Dapat dito kayo mag-focus sa problema natin sa diesel at gasolina. Sinabi niya, malaki daw ang tulong ang Petron dahil patuloy siya magre-refine. Kung mayroong parating na mga crude oil na ma-order nila, sigurado naman yan talaga maghahagilap kayo ng crudo na i-refine nyo dahil ang Petron lang ang mayroong refinery. Ang Caltex at saka Shell ayaw na nila dyan kasi matindi ang kompetensya dyan sa mga refined products kasi nagre-refine din yung China at mababa ang presyo, kaya doon na sila bumibili din sila doon sa Singapore, kaya doon na sila bumibili at nire-resell nila dito finished product na. Yun ang pangyayari, hindi katulad sa Petron na sila talaga ang nag-refine. Siguro na efficient din ang sistema nila, na may local market din naman sila, o kaya nilang makipag-compete sa mga Chinese na mga refineries. So sabi niya 30% daw ng pangangailangan ng Pilipinas ma-supply naman ng Petron. 30%. So ibig sabihin may maiwan na 70. Napakalaking market yan. Halimbawa, ang pangangailangan natin sa diesel is around 941 million
liters a day. So, kung 30%, ang masusupply nyo dyan, nasa mga 300 lang. 300 kung 30%. 300 million liters. O, paano na lang yung 600? Di marami pa rin naapektuhan na mga mananakay, mamamayan dyan. Kaya hindi talaga yun ang solusyon. Para sa akin, ngayon, mabilisang solusyon dito sa problema natin, kailangan talaga mag-subsidize. Bayaran ng gobyerno yung mga langis na mga gasolina at diesel na pumapasok at ibibinta ng mura, ng mababang presyo. Kahit na dyan sa 130, ibibinta mo yan ng 80 or 90, pwede pa yan. O 75, ang gasolina, ilagay natin 70, 80 yung diesel, subsidize na yung the rest. O 50 pesos kasi 130 na ngayon ang diesel. Kung 80, 50 ang i-subsidize. So, multiply mo yan sa 900 liters, 50, magkano yun? Around mga 600 billion. Kayang-kaya yan. Hindi mga 600 billion kung 50 pesos lang. Nasa mga mahirap magbilang ng ganyan kalaking numero. Basta around that figure. Kahit ano pang halaga dyan, kung masinop at matino yung pamahalaan, may pera, may excess na pera talaga, mapupunuan niya yan, yung mga presyo na yan, na hindi matamaan yung mga mamamayan. Yan lang talaga, yung VAT, kahit na ididak mo yan, magkano lang yan, 12% lang yan. Pwede na rin, alisin mo yung VAT. Alisin mo rin yung excise tax, na 6 pesos lang naman yung excise tax. Kahit natataas ng ilang litro yan, 6 pesos pa rin yan. Ang VAT, 12%. So, kung marami kang bibilhin, 12%, medyo malaki yung amount. Maganda rin kung isama yung VAT dyan para medyo bumaba ang presyo ng diesel at gasolina. Ang pinakasolusyon talaga, i-subsidize yung kung anong ma-order ng mga oil private oil companies, kung anong kulang doon sa binibintay nilang mababa na pag-usapan, babayaran ng gobyerno. Yan lang talaga ang solusyon. Kaso ang problema, wala ng pera dahil nga ninanakaw na lahat. Ano pang mo dyan? Ibili mo sa i-subsidy mo dyan na wala na ng pera. Kaya itong mga yung mga binigay na ayuda, mali ang direksyon niyan eh. Sinabi nila na may oil deregulation kasi hindi tayo pwede mag-subsidize. Kung mayroong emergency powers ang presidente na hinihingi niya, pwede siya gagawa ng executive order para bumaba ang presyo ng diesel at gasolina. Yun lang ang paraan. Wala nang ibang paraan sa tingin ko sa pagkangayon. Ang malaking ang problema, walang pera dahil ninakaw na trillion ang ninakaw. Hindi nakahanda sa ganitong problema. At matindi niyan kung magtagal yung gera dyan sa Iran at Israel at US. Kung magtagal yan, abutin ng 2 buwan. Walang problema sabi ni Ramon bibili siya ng ng crude oil, kaya meron siyang i-refine. Ang problema ang presyo. Kung kaya bang abutin ng mga tao ngayon pa nga lang sa 130, paano kung abutin na ng 200 or 180 or 160? Talagang wala ka nang makikitang sasakyan sa kalsada. Wala nang babalik tayo sa dating gawi. At lahat na presyo ay tataas. Kaya ngayon, pinagyayabang na ng kalsada, useless din ang kalsada sa panahon na to. Wala nang gagamit ng kalsada ninyo. Dahil, hindi na kayang bumiyahe dahil sa sobrang mahal ng diesel at gasolina. So, ganun yun. So, ito nga, sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas na
ang si Bangag nagbibenta ng mga property ng Pilipinas para mapunuan lang yung deficit natin sa budget, mangungutang pa sa World Bank, imposible na magkaroon tayo ng subsidy. Yung subsidy na pangmadalian. Ganon. Yung ano nila, yung binibigay ng mga ayuda sa mga driver, may ano rin yan. May malita rin dyan. May kumikita din dyan. O, lahat naman ng galaw ng pamahalaan ngayon, itong administrasyon ngayon ng Bangag, puro talagang lahat ng galaw kailangan may kita. O, sa totoo lang. Kaya ganito nakahirap ang buhay ng Pilipinas. So, ito nga, patuloy tayong magsasuffer dahil nga matagal pa yung gera dyan sa Israel at Iran, at siguradong tataas ang presyo ng lahat na bilihin at tayo ay maghihirap. I hope magkaroon ng settlement yung kaguluhan dyan kasi walang ibang paraan eh. Kailangan matapos yung gera na yan para maging normal ang daloy ng supply ng gasolina at diesel, petroleum products, kasama na yung LPG, kerosene at LPG dito sa bansa natin. Ayos na yung supply. So, mawala na tayo sa problema na to. Hindi babagsak ng gusto ang ekonomiya natin kung mayroon ng stable supply ng petroleum products. So, hanggang dito na lang tayo para sa episode na to. At before leaving this channel, kindly press like, then share. Then to those who are new to this channel, please subscribe to this channel, Justin Talk News page. Maraming gabi sa inyong lahat at God bless. Salamat po.